Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang kwento na si Miss Patupats na isinulat ni Juan Crisostomo Soto at isinalin ni Lourdes H. Vidal. Kaya tara, simulan na natin! Punong-puno ng kolorete ang mukha ng dalagang si Miss Yeyeng. Sabi nila, ipinanganak ang kanyang mga magulang sa sulok ng Pampanga, sa pinakamaliit na bayan nito. Dahil dito, Pilipinas si Miss Yeyeng mula ulo hanggang paa. At kahit sa kaduluduluhan ng kanyang buhok, Kapampangan siya. At dahil mahirap man sila, pagtitinda ang hinabubuhay, nakikita si Miss Yeyeng na sunong ang ginataan o kaya bityo-bityo na inilalako niya sa mga sugalan. Nagdalagang walang pagbabago sa buhay nitong Binibini. Natapos ang revolusyon, nagbukas ng paaralan ang pamahalaang militar ng Amerika at dito pinagturo ang mga sundalong Amerikano. Nangyaring si Miss Yeyeng Panoo alaang Binibini ay nagkaroon ng suking sundalo. Inakit ng sundalong mag-aral ang dalaga sa paaralang kanyang pinagtuturuan upang magkaintindihan sila. Sa kanilang pag-uusap, nag-i-Ingles ang sundalo, nagkakapampangan si Miss Yeyeng. Kaya, napilitan siyang mag-aral. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsasalita na ng Ingles si Miss Yeyeng. Paglipas ng 8 buwan, sa amuki ng gurong kawal, ipinatid siya sa isang bayang kung siya pinagtuturo. Noong nagtuturo doon, pinahinga niya ang taong bayan dahil nakikita niyang mas marunong siya ng Ingles kaysa sa kanila. Ganyan lumipas ang panahon. Halos hindi na nagsalita si Miss Yeyeng ng Kapampangan dahil sabi niya ay nakalimutan na niya. Matigas daw ang Kapampangan at nababaluktot ang kanyang dila. Kaya kailanman, hindi na siya makapagsalita ng tuwid at nauutal siya. Nagkalabitan ang mga maalam na nakakilala sa kanya pagkarinig nito. Pinalitan tuloy ang kanyang pangalan at pinangalanan siya ng matunog at umaalingasaw na Miss Patupats. Pangalang hango sa malapad niyang balakang na pilit na iniipit sa pahang mahigpit na ginamit niya. Kaya alas siyang iniwan sa patupat o suman sa ibos na mahigpit ang balot. Magmula noon, ito na ang pangalang ibinansag sa kanya at nakalimutan nilang tuluyan ang Yeyeng. Ang malambing niyang alayaw. Ang Miss Patupats ang naging palasak. Ganito ng ganito ang buhay. Hindi nagtagal, lumabas ang mga biran, pahayagang Kapampangan sa Bacoor, sa isang pista o belada sa Bayang X, na kung saan dumalo si Miss Patupats. Binabasa ito. Lumapit siya. Ngunit nang makita na Kapampangan ang binabasa, lumabi ng kunti, umiling at nagsabi, "Mino entiende el Pampango? Mino entiende ese Castellano, Miss?" Sabi naman ng isang sutsut, ginagad ang kanyang tono. Napangiti lahat ng nasa umpukan, at sapagkat may pinag-aralan sila, hindi na nila ipinakita ang pagkakaali nila sa Binibini. At ito namang babae, kahit alam na parang tinutukso na siya, ay nagpatuloy din at nagsabi, "Sa katunayan, totoong nahihirapan na bumigkas ng Kapampangan, lalo na kung binabasa ko." Dahil sa ilang salitang binigkas niya, sumama lahat ng iba't ibang wika na talasalita ang bulgar ng Ingles at Kastila. Tagalog na pinaghalo-halo niya nang walang kawawaan. Hindi na nakapagpigil ang mga nakarinig. Napatawa sila ng malakas. Nagalit si Miss Patupats. Hinarap ang mga tumatawa at sabi, "Por querer? Por el champurado, Miss." Sabi ng unang sumagot. Lalong lumakas ang halakhak ng mga nakikinig at nag-iinit ang pakiramdam ni Miss Patupats. Isa sa mga nakatayo ang nagsabi ng ganito, "Hindi kayo dapat magtaka kung hindi na marunong ng Kapampangan si Miss Patupats. Una,
dahil matagal na siyang nakisama sa mga kawal na Amerikano. Pangalawa, hindi na siya Kapampangan, katunayan, Miss Patupats ang kanyang pangalan. Noon na sumabog ang bulkan, tok na ubod ng lakas, sumabog ang kaldero ni Miss Patupats at mula sa bunganga niyang naglalawa, lumabas ang lagablab ng Besubiyo o ang lahat ng maruming salita sa Kapampangan. Bigla niyang pinagsama-sama sa nag-aapoy na bunganga. Walang ya! Magnanakaw! Tagalason! Anak! Sabi sa tinurang wikang Kapampangan. Aba! Kapampangan pala siya? Sabi ng mga nakarinig. Oo, hindi niyo ba alam? Sabi na nakakilala sa kanya. Anak siya ni matandang Gudyong Kakbong na aking kanayon. Napahalakhak ng malakas ang mga nanonood. Napaiyak na si Miss Patupats at sa pagpupunas ng kanyang tumutulong luha, sumama ang makapal niyang pulbos sa pisngi. Lumitaw ang likas niyang kulay. Maitim pa siya sa duhat. Nang makita ito ng mga manonood, lalo na silang napatawa at nagsabi, Aba! Maitim pala siya! Oo! Amerikanang negra siya! Sigawan, palakpak, halakhakan ang narinig noon. Hindi na nakatiis si Miss Patupats. Nagkandara pa sa paglabas sa daan at sabi niya, Pinuwelbe en esta casa? Paalam Miss na hindi marunong ng Kapampangan? Paalam Miss Alice Roosevelt? Paalam Miss Patupats? Ganyan siyang pinagtulong-tulungan. At ang kawawang yeyeng ay umalis, nabubulong-bulong na parang ulol. Napakarami ng mga Miss Patupats sa panahon ngayon. Hindi na sila marunong ng Kapampangan o kinakahihanan nila ang Kapampangan dahil nakakapagsalita na sila ng Ingles na tsampurado.